atong gipaminaw karon ang mga pulong sa Ginoo gikan sa unang pagbasa kang propeta Jeremias. Ang propeta gisugo sa Dios sa pagsulti sa iyang katawhan nga nagkatigom disang dapita dito sa templo. Unya, ang mga tao nga nakadungog niini, ang mga kaparian, ang mga pangulo, nangasuko kang Jeremias. Nga pagkauman og sulti sa propeta, ilang gidakop ang propeta, unya gusto nilang patyon, silutan sa kamatayon tungod kay ang iyang gipanulti bahin sa templo, bahin sa katawhan, dili man maayo sa pandungog sa mga tao. Kumbaga, ang ilang akusasyon sa propeta mao nga iyang gitunglo ang templo. Ang akusasyon nila kang propeta Jeremias nga ang iyang gisulti makadaot sa ilang katilingban, makadaot sa dungog sa templo. Kayon sa diay ang gisulti sa propeta nga nakapasuko kanila. Kung sugdan nato pagbasa gikan sa bersikulo 1, miingon niini sa dihang nagsugod paghari sa Huda si Joaquim, anak ni Josias, giingnan ako sa Ginoo, tindog didto sa awanan sa templo, og isulti ang tanang ipasulti ko kanimo ngadto sa mga tao nga gikan sa kalungsuran sa Huda nga moadto sa templo aron pagsimba. So gisugo siya sa Ginoo pag-adto dito sa templo, pagbarog at tubangan sa katawhan og isulti sa walay lipod-lipod ang ipasulti sa Ginoo. Mingon siya, ayaw say gayud sayloi bisag usa lang kabutang. Basin pag mupatalinghog sila o biyaan nila ang daotan nilang pagkinabuhi. Kon buhaton nila kini, dili ko ipadayon pagpahamtang ang katalagman nga nahuna-hunaan ko buhaton kanila tungod sa ilang pagkadautan. So ang propeta gisugo sa pagsangyaw sa katawhan, pagpahinumdom kanila nga ang ilang kinabuhi sukwahi na sa kinabuhi nga angay nilang pagapuy-an. Mingon ang Ginoo, ako ang Ginoo nag-ingon nga kinahanglan sundo ninyo ako pinaagi sa pagtuman sa mga pagtulunan nga gihatag ko kaninyo. Kinahanglan nga patalinghogan ninyo ang mga pulong sa akong mga sinugo nga mga propeta nga gisigihan kog paanha kaninyo. Apan wala gayud kamo mutuman sa gisulti nila. Nasuko ang mga tao tungod kay gipahinumduman sila sa mga propeta. In particular karon si propeta Jeremias, gipahinumduman sila nga ang kinabuhi nga ilang gipuy-an dili na haom sa kabubuton sa atong Dios Amahan. Nasuko sila. Unya tungod sa ilang kasuko, wala nila madawat ang pulong nga gisulti ni propeta Jeremias, gidakop nila ang propeta og buot unta siyang patyon. Apan adunay usa nga mitindog in his behalf og miingon dili siya angay patyon tungod kay nagsulti siya kanato sa kabubuton sa Ginoo. So nindot nga diya mamalandong takay kini bitawng ang atong kinabuhi sa kalibutan, moingon bitaw ta, no one is perfect. Why si bisan kinsa nga perpekto, but the word of God is perfect. So the word of God, ingon pa si San Pablo sa iyang sulat kang Timoteo, ang pulong sa Dios maayo aron sa pagkurihi, to correct a person, aron paggiya sa iyang lakang, iyang kinabuhi nining kalibutana, aron paghatag og kalig-on og pagtudtol kaniya sa dalan nga matarong.
Ang tao dili perpekto, apan ang pulong sa Dios hingpit. Busa ang pulong sa Dios unta nga mao kini ang giya sa tao nga dili perpekto, apan kun ang tao harian sa iyang garbo, kung isiya koreksyonan, matandog ang iyang garbo og makita niya dili ang unod sa gisulti kaniya, kun dili makita niya ang tao nga nagsulti og siya nga gisultihan, iyang awayon ang maong tao nga misulti kaniya. Unsay bot ipaabot sa Ginoo kanato? Be willing to be corrected. Be open to be corrected. Be open to be led to the right path. Kay nabitaw sa atong kasinatian, bisan siguro kita nakasinati ta kay ana sa wa pa ta mutubo sa grasya sa Dios, nakasinati ta kana bitong koreksyonan ta, ma-hurt kanang koreksyonan ta, malain ang atong tingog inigtubag nato, makoreksyonan ganita sa atong isig kataw, masakit ta dayon ta onya di ta tingog. But mo ni ginindot atong pamalandungan, nindot kaayo kay God never allows His children to live in sinful ways. He will never allow you to remain there. That is why He sends prophets. He sends your friend. He sends you, your relatives, your family members to tell you, uy, di na maayo ang imong gibuhat ba? Mali ka. Unya, ang nindot nga attitude is the openness and the willingness to be corrected. Kay dili man tatanan at all times on the right path. Dili tatanan even sa tong panghuna-huna, dili tanang higayon nga naata sa sakto. We think this is something good, but this may not be good for many. That may be good for you, but not for many. So mo tanaw na to mga igsuon nga nindot nga mamalandong ta nining pulong sa Ginoo kana bitong namatay personal decisions, kay all of us can make a personal decision. But in your personal decision, did you discern that? Imo bang gipamalandungan, imo bang giampuan kanang maong desisyon, or you make a decision in a rush manner? Hasty decision. And dunay uban nga bisan og nakakita na sila nga kanabitong sayop man diay nino, una kay nahinayak naman, padayon na lang, which is something bad. Bisan pa og nahinayak na ka, then you notice and you realize this is something bad, my decision is not good enough, then be ready and be humble enough to say, I'm sorry, I'm wrong, I'm sorry, sayop di ay itong ako. But there are a lot, or there are many among us nga mopadayon kay nahinajak na lagi, unya nahinajak sige magpagahi-gahi na lang yung utok, magpagahi-gahi na lang yung kasing-kasing. God is not happy. Mo ni ang mga tao nasuko sila when they were corrected, because they thought nga ang ilang ways, ang ilang way of life, ang ilang way of thinking is pleasing to God. No. Their way of thinking is pleasing to them, not to God. Their way of life is not pleasing to God, only pleasing to them. But what is most important is to realize nga ang kinabuhi nato, the way we live must be pleasing to our Father, must be pleasing to God. Because after all, your life matters. The way you live here on earth matters towards entering the kingdom of God. Mabito nang mingon si St. Paul. Take note. St. Paul's letter to the Romans, mingon siya, ang matag usa kanato moatubang sa Dios og mohatag og husay kaniya, giunsa nato pagpuyo ang kinabuhi dinhis kalibutan. Take note, brothers and sisters, our life here on earth matters
towards entering the kingdom of God. So kung mauni, when we are already moving in a wrong direction, God sends us prophets. These prophets might be your friend. These prophets might be your family members, might be your office mates. And when you are corrected, praise the Lord. Ayaw kasuko, praise the Lord. Ngano man, God loves you. Ayaw ng Diyos na malihis ka ng landas. Ayaw ng Diyos na magpadayon ka sa imong sinful way. Mao nga gipadalhan ka ana. So be grateful. So now it's time to think, who are these people nga ni correct nako? Who are these people who led me back to the right path, and then pray for them. Bisan og ulahin ang atong realization, pakiusay kanang ang mahitabo nato, we realize later. Laoy tama ba itong akong friend? Ako ra ba tong giaway? When he corrected me or when she corrected me, ako ra ba tong gibungulan? Sakto man ni si friend, no? It's time to say thank you to God. Lord, thank you for sending us friends. Thank you for sending us modern prophets in our time. So kung ni tanaw na itong mga igsoon nga, mo na message sa unang pagbasa, God wants us to walk in the right path. That is why God never stopped sending prophets to us. Mabitaw iyang sa iyang pulong sa Jeremias nga, ang mga paminaw ninyo ang mga pulong sa mga propeta nga walay hunong gisigihan kog padala nganha kaninyo. Pagkatapos nindot pod nga we become also a messenger of God to others. We become also prophets to others. How do we become prophet to others? We speak what is good, what is true, what is beautiful, what is morally correct. When we speak to the people what is good, what is true, what is beautiful, what is morally correct, we too become prophet of God to their lives. Of course, let us also be ready to be like Jeremiah. Si Jeremias, wa gikahimutan sa mga tao. But, mingon siya, nganong masuko man mo nako, nga ang Ginoo man nagsugo nako. O diya si Akim, mingon nga, dili siya anging silutan. Kay nagsulti siya kanato sa pulong sa Ginoo. Kay ato, kita, sa atong pagka-proud of ourselves, we make decisions in favor to ourselves, not in behalf of others. Pag-abot sa itong Ebanghelyo, si Juan nga magbubunyag. Ang iyang tahas, pag-andam sa mga tao sa ilang huna-huna, kasing-kasing, pulong o buhat. Andamon para pag-abot sa Ginoo, ready sila. Walay makababag sa pagdawat silang kasing-kasing. Unsa may makababag sa tao sa pagdawat sa Ginoo, ang iyang sala nga iyang gigakos-gakos kanunay. Mangumpisal man ta, atong gikumpisal kani nga sala, pero pag human natong kumpisal, ato lang gihapon siyang gigakos-gakos wherever we go, we embrace that sin. And then after a week, we also repeat our confession. Father, bless me, I have sinned. O saan mo sa kani hala oy, kanito pa man ni aging tuig nga sa, wa di mo nagibuhian ka na nga sa, wala di mo nagilit go. Because when we confess, we let go the sin. When we confess, we are forgiven by God. But we who confess our sins don't want to let go the sin in us. God has cleansed you already with His love, with His mercy, with His compassion and forgiveness. But me, I embrace my sin so tightly that even until now, I am a slave of that sin. O say makababag sa tao sa pagdawat sa Ginoo, sala. Mao ni nga si Juan
ang iyang role is to prepare. And how to prepare? Mingon sa hinulsuli og biyai ang inyong mga sala kay hapit na muabot ang paghari sa Dios. Unya karon kining hari iyang giingnan, mahal nga hari, bisan og hari ka, kanang imong kinabuhi dili sakto nganong imo man ang kuhaon ang asawa sa imong igsuon, nganong imo man na siyang puyo-puyoon, nganong imo man na siyang himuong asawa nga asawa na sa imong igsuon. So ang hari natandog ang iyang pride, unya ang hari nasuko, apan nag-alangan siya nga ipapatay si Juan. Kay misa ang mga tao nagtuog yun nga kini si Juan propeta. Unya ako gusto na ko siyang ipapatay. Nag-alangan ang hari, apan ang iyang kabit no ang iyang puyo-puyo si Herodias naghambin og kasuko kang Juan og nagngandoy og panimalos. Nakahigayon gayod siya usa ka higayon ni ana sa birthday ni Herodes. Misayaw ang anak ni Herodias og ni Felipe nga igsuon ni Herodes. Unya kay hubog-hubog naman si Herodes, nakainom na uban sa mga bisita, mga pinasidunggan, nahimuot siya pag-ayo sa sayaw-sayaw nga kanang bali-bali ang hawak, tumba-tumba, liat-liat nga pagkasayaw, grabe kaayo, pinakita ang wow legs. Wow, nahimuot si Herodes, wow, kaninot. Naumingon siya, isulti ko kanimo, ask whatever you want, and I will give you even half of my kingdom. I will give it to you. Hubog naman. Kinibitang hubog, masigirag sulti, way buot na wala sa panimuot. Unya karon, yung na babay, ma, usa mi akong pangitaon, pangayoon. Siya nga, ang ni Juan, isod og bandihado. At sari, ihatag karon dayon. Ang ulo ni Juan, isod so sa kabandihado. May nga nangari, patay. Unya kay garaboso man, ang garbo man ng hari. Nakadungog ra ba ning ahong mga bisita nga mga pinasidunggan kini mga officials in the palace. Wa siya mahimo. Kinabetete giingon ang pulong sa hari dili mabali. He did not want to withdraw what he said. Tungod kay to withdraw is a great shame sa iyang pagkahari. In a wrong decision, he said, he ordered a soldier to go to the jail and beheaded John. Namatay si Juan, dili sa unsa nga sa, without a crime. He died without a crime. He died because he has touched the ego of the people around him, especially the ego of those in authority. So, nindot pa na mamalandong tadya, no? Si Juan namatay, dili kay nakasa siya. Gipreso siya, dili tungod kay nakasa siya. Gipreso siya, tungod kay gikoreksyonan niya ang usa ka hari, nga he wanted this king to be liberated from the sins that enslaved the king. John is true to his mission given by God to prepare the people. How to prepare the people to receive Jesus? Bring them into liberation from the snare of sin. Dalhon ang mga tao sa kalingkawasan sa gapos sa sala. Apan, because of the pride sa authority, namatay si Juan. Karon kay nito nga man si Jesus, nahadlok si Herodes, kanay bitong guilty, kanay bitong mabati tag guilt feelings, minsan nga, naana po, nakisa na po ng tawhana, oy, hala siya yun na si Juan yun na, ako na itong ipapunggutan si Juan, kanang guilty feelings because of the sin that he has committed, that he murdered the person who did not commit any crime. Ang guilt feeling niya, gihasol siya sa iyang tanlag
kay iyang gipapatay kining maong tao. Usa mga igsuon nindot nga mamalandong ta nga kana bitawng tao nga adunay firm foundation of the morals of the teachings of God, nabitaw strong foundation of the 10 Commandments and the teachings of the church. Ligon-ligon makadili kita makaako pagbuhat og dautan. Nindot mamalandong tadiha kay daghan sa atong kaugalingon mismo nga dapat i-correct. Daghan sa atong kinabuhi nga dapat itulid. Daghan sa atong kinabuhi nga dapat limpyuhan. Ang atong huna-huna puno og kanang mga malicious thoughts. Inigtan-aw nimo sa usa ka babae nga unya di na ka mamilok. Minyo na ka, una mo taghoy pagyug ka. Wala, uy ka. Unya ikaw ulit tao. Nana kay uyab. Mangguyab pagyug kaglain. Hoy, o si tawag ana, budhi. Pagbudhi. Ikaw na kay imo, na kay iski dato na ka. Manglimbong pagyug kas imong mga trabahante wa nimo taga eksaktong suhol. Kadaghan kay i-correct sa atong kinabuhi, no? So we need more Johns in our life to make our life pleasing to God. We need more Jeremiah to come across in our journey towards heaven to correct us. Kay nga naman, daghan kay tag i-correct sa atong kinabuhi. Bisan kita hinimbahon na ta, bisan kita sige na tagbasa sa Bible, daghan kita kay tag i-correct sa atong kinabuhi. And you know, when we reflect the Blessed Mother, ang mahal nga Birhen, ang magtudlo kanato unang-una, ang mahal nga inahan, kay ang role sa mga nanay is to teach their children the right path. Mao na nganong si Jesus ingon ana siya katulid ing ana siya ka-strong sa iyang teaching, sa iyang public ministry. She learned that from his mother Mary. Jesus has a mother and his mother is named Mary. Ang nanay mao gyud ay mutudlo sa anak. Mabetaw sa una mabunalanta. Mabetaw sa una makusian atong bugan, sa una mabinat atong daunggan kay di lagi ta mamati sa gitudlo ni nanay. Masuko tang nanay. Nanay pud uy, ana suko tang nanay, suko ta. Pero after all, when we grow up na, we realize mama is right. Nanay is correct. So, mga igsuon, kung mamalandong ta, ang mahal nga Birhen sa regla, ang inahan sa atong Ginoo mo'y nagtudlo kang Jesus to live a life pleasing to God, His Father. Ang devotion pod nato sa mahal nga Birhen sa regla, magtudlo pod kanunay kanato nga maningkamot pod kita nga sama sa iyang pagtudlo kang Jesus. We also allow Mama Mary to teach us. We also allow Mother Mary to hold our hands like she holds Jesus. Allow Mary to hold us and lead us to the Father. Lead us to the right path. Mo ni atong pamalandungan as we continue our devotion to the Blessed Mother, Birhen sa regla. Manindog kitang tanan, gipili sa Dios ang Birhen Maria nga mahimong inahan sa iyang bugtong anak. Sa ingon ang mahal nga Birhen nahimong taytayan sa grasya sa kaluwasan.
Busa mangayo kita sa Dios sa atong mga panginahanglan sa pag-ingon sa pangama ni Santa Maria, Ginoo pamatia kami. Sa pangama ni Santa Maria, Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nagdumala sa atong simbahan, makaangkon unta sa bertud sa pagkamapamalandungon sa pulong sa Dios, aron mahibalo sila sa pagbasa sa mga timaan sa panahon, makasabot niini og magdasig sa tanang binyunyagan sa pagsalmot sa hiniusang panaw, aron masinati sa tanan ang paghari sa Dios dinhi kanato. Magampo kita. Sa pangama ni Santa Maria, Ginoo pamatia kami. Nga ang mga namunuan sa atong nasod, lokal ug nasyonal, madasig sa panag-ingna ni Maria, ug maningkamot sa pag-alagad uban ang kaligdong ug kamatinud-anon, aron mahimo silang kasaligan nga mga pinayalan sa gahom sa katawhan. Magampo kita. Sa pangama ni Santa Maria, Ginoo pamatia kami. Makaamgo untas kitang tanan sa atong tahas sa pag-amping sa inahang kinayahan, nga gipiyal kanato sa Dios, nga magbubuhat og likaya nato ang pagdaot ug paghugaw-hugaw sa katubigan, kahanginan ug kayutaan. Magampo kita. Sa pangama ni Santa Maria, Ginoo pamatia kami. Makabaton unta og kalinaw ang matag pamilya ug mabugkos sila sa paghigugmaay ug pag-ampo diha sa bana. Mahimo unta ang banay ug lugar sa pag-umol sa maayong kinaiya ug pagtahod sa dignidad sa matag usa. Magampo kita. Sa pangama sa Santa Maria, Ginoo pamatia kami. Anaunta sa maayong kahimtang ang atong mga kaigsuonan nga nagtrabaho sa ubang mga nasod. Tahuron ang ilang dignidad ug hatagan makitawhanon pagtratar ug hustong suhol. Magampo kita. Sa pangama ni Santa Maria, Ginoo pamatia kami. Makaangkon unta sa kaayuhan sa balatian ang atong mga kaigsuong, mga masakiton, ug mahibalik sila sa ilang piskay nga panglawas. Magampo kita. Sa pangama ni Santa Maria, Ginoo pamatia kami. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Venerable Teofilo Camomot, Obispo, ug Jose Baripari, mabayo na sa kadungganan sa altar sa mga santos. Magampo kita. Sa pangama ni Santa Maria, Ginoo pamatia kami. Nga ang mga kalag sa purgatorio makasulod na sa langitong puloy-anan. Magampo kita. Sa pangama ni Santa Maria, Ginoo pamatia kami. Amahan, gikahimuot mo gayud ang pagpili sa mahal nga Birhen Maria nga mahimong inahan sa imong bugtong anak, uban sa iyang inahanong pangama dawata ang among mga pag-ampo ug hatagi kami sa mga grasya nga angay gayud kanamo pinaagi sa iyang anak sa Hesukristo among Ginoo. Amen.